Daan-daang milyong pisong halaga ng infrastructure project umano ang nakuha ng isang kumpanyang iniuugnay sa mag-asawang politiko sa Tarlac. Inireklamo na sila at ang DPWH Tarlac First District Engineer ng plunder. Simula naman sa susunod na linggo, ila-livestream na ng Independent Commission for Infrastructure ang mga pagdinig nito. May report si Joseph Moro. Nagreklamo sa Ombudsman ng Grupong United Filipino Against Crime and Corruption o UPAC laban kay Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Plunder ang asunto laban kay Rivera pati na sa misis niyang si Concepcion Tarlac Vice Mayor Evelyn Rivera at DPWH Tarlac 1st District Engineer Neil Farala. Sinampahan din ng reklamong grave misconduct, serious dishonesty at paglabag sa Government Procurement Act ang mag-asawa. Kaugnay yan sa 600 milyong pisong infrastructure project na inaward ng DPWH sa Tarlac 3G Construction. Si Congressman Rivera ang presidente ng kumpanya habang treasurer naman si Vice Mayor Rivera. Batay sa kalakip na General Information Sheet ng Tarlac 3G Construction mula sa Securities and Exchange Commission o SEC. Mula 2018, 13 kontrata sa iba't ibang distrito ng Tarlac ang napunta sa naturang kumpanya. Merong mga health center, may flood control, iba-iba po. Ang na-verify ko pa lang sa 3rd District ay mga doon sa substandard na nakita ko, tsaka may GOSE, so mga 7. Si Congressman Rivera raw mismo ang pumipirma sa kontrata bilang General Manager ng Tarlac 3G. Siya ay sitting congressman, pero siya ay contractor at ang matindi siya yung pumipirma ng mga kontrata sa DPWH. Hindi siya nag-divest, may conflict of interest, may conspiracy dito. Kasi alam niya congressman siya, alam ni district engineer na congressman siya, pero binibigyan siya ng kontrata. Pag-aaralan daw ng ombudsman ang reklamo. I-validate lang natin yung documents kung siya talaga, o kung walang pagbabago sa official documents na dapat i-contain ng isang complaint. Yun. Tutuloy na natin ang PIN after validation. Sinusubukan ng GMA Integrated News na kunin ng panig ng mga inireklamo. 15 kontraktor naman ang iniimbestigahan ng Department of Trade and Industry. Pero higit pa raw dyan ang posibleng matanggalan ng lisensya at di na makakuha ng proyekto kahit pa private projects. Kabilang sa mga wala ng lisensya ang 9 na kumpanya ng mga diskaya. Madami talaga sila. But the thing is, we can't really divulge also because we need to make sure na yung violation nila is correct. Higpitan din ng DTI ang pagkuha ng lisensya. Ang mga mag-a-apply daraan na sa background check. First, if they are part of this flood control, definitely, hindi na sila pwede. And then, we're also thinking that even the relatives cannot anymore be also given the license. Ipiniliwanag yan ni DTI Secretary Cristina Roque sa pagharap niya sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para ipaliwanag kung paano na-accredit ang isang kontraktor para magkaproyekto sa gobyerno. Hindi naka-livestream ang pagdinig na kanyang dinaluhan. Pero simula sa susunod na linggo, ila-livestream na raw ng ICI ang kanilang mga pagdinig. ICI is only 39 days old, but we will try our best to be able to full blast investigation of all this fraud. In spite of no rules allowing us, we will now go on live stream next week once we get to be able to have the technical capability. Live streaming of the proceedings will definitely address this concern of the public. Pero para sa Makabayan Block, tila huli na ang gagawing pagla-livestream na sana raw ay ginawa nila ng mas maaga. Pag-aaralan naman ng Korte Suprema ang isusumiteng alituntunin ng Sandigan Bayan para pabilisin sa 6 hanggang 8 buwan ng paglilitis sa mga kakasuhan kaugnay sa anomalya sa flood control projects. Any rules that may be proposed by any court, whether it's collegiate court, Sandigan City and CA, will have to be reviewed by the court and bank. So any suggestions or recommendations coming from the Sandigan Bayan as to expedite the cases involving flood control projects, for sure we will review immediately these rules and see to it that they are implemented properly. Iniimbestigahan din ng SC ang mga itinayong Hall of Justice na naging proyekto ng mga kontratista na naka-corner ng malalaking government projects.
There were projects that were included in the budget for some of our halls of justice, which were outside the judiciary's budget. And therefore, for some of them, these were built by DPWH. And as of yesterday, the Justice in charge, Justice Samuel Garland, reported briefly to the Chief Justice, and I witnessed the report, that he is looking at several projects that were funded by some contractors that were listed. Natapos naman daw ang karamihan sa mga proyekto at hindi pondo ng Supreme Court ang ginamit dito. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.